Last na tanong. May mababasa ka ba sa Biblia na tinuturo ni Jesucristo o Pedro ang sign of the cross? Sagutin mo ng tama. Huwag likoy. May mababasa ba na gimit? Okay. Ang isasagot ko ay ang sagot ni Jerry Laeg. Jerwin, ang isasagot ko sa iyo ang sagot ni Jerry Laeg. Pakinggan mo ha. Ang sabi ni Jerry Laeg ganito, ang maling tanong ay hindi nangangailangan ng tamang sagot. Ang tanong ni Jerwin ganito, may mabasa ka ba sa Biblia na tinuro ni Jesucristo o Pedro ang sign of the cross? Sagutin mo ng tama! Oh. Ha? Sagutin ko raw ng tama. Sasagot ako ng tama. Pero hindi tugma sa tanong mo. Kasi sabi ni Jerry Laeg, ang maling tanong ay hindi nangangailangan ng tamang sagot. Sasagot ako ng tama. Pero hindi nahuukol sa tanong mo. Ito ang aking sagot sa iyong katanungan. Kailan na-imbento ang sign of the cross? Unang mga bakas, 2nd century, 100 AD. Sa taong 100 AD pala, unang ginawa ang sign of the cross. Pinatutuhanan ito ng isang Kristiyanong manunulat na si Tertullian. Noong taong 160 AD to 225 AD. Sabi niya, sa bawat hakbang at galaw, sa pagpasok at paglabas, kapag nagsusuot ng damit, kapag naguhugas ng kamay, kapag umupo o humihiga, sa lahat ng kilos, minamarkahan namin ang ating mga noo ng tanda ng cross. Saan niya sinabi niyan? Sa kanyang liham na De Corona, chapter 3. Taong 160 AD to 225 AD, sinabi yan ni Tertullian na isang Kristiyano. Sa madaling salita, ang tunay na Kristiyano pala na konektado sa mga apostol, nagsasagawa ng sign of the cross. Ngayon, kung tumututol dyan ang mga Seventh-day Adventist, yan ay isang patunay, hindi sila konektado sa iglesyang tinatag ni Kristo. Kailan niya nila sinimulang gamitin yung sign of the cross? Noong taong 100 AD. Ang tanong niya, nagturo ba si Kristo at si Pedro? Si Kristo namatay sa edad na 33. Si Pedro namatay sa taong 67. Hindi nila naabutan ng 100 AD, ba't nila ituturo? Anong klaseng kahibangan itong iniisip mo, Jerwin Rosales? Tuluyan ka na ba talagang natamaan? Ano naman yan? Jerwin, ang mga Kristiyano na konektado sa mga apostol, kasi 165 AD wala pang protestante niyan. Katoliko lang. 165 AD, sinimulang gawin ang sign of the cross ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi nyo ginagawa yan? Hindi ka kayo ang sinaunang Kristiyano. Wawa ka naman. Ibig sabihin, ang sign of the cross, isa siya sa mga ipinahintulot. Katunayan, eto tayo sa isang referensya. Punta tayo sa history. Ito sa isang history. Anong sabi ng isang history dito about sa sign of the cross? Tingnan ninyo ha. Sa isang history dito. Ito. Saan ba yun? History. Yan. Ating muna silipin ha. Actually, kabilang yan sa kasaysayan ng mga sinaunang Kristiyano. Ito sinasabi Wait lang ha. Hanapin ko muna yun ha. Matrace ko. Wait lang. Eto. Tingnan nyo. Sabi ganito.
Wait lang ha. Ito sabi Yan. The other features of the early church. Ito ay sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 194. Ang sabi, other features of the early church, the sign of the cross. Ano daw? Other features of the early church. Seventh-day Adventist ba yan? Hindi yata Other features of the early church. The sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs comes from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Straight to the point. Ibig sabihin, kasama ang sign of the cross sa mga features ng early church. Yung early church diyan, yan yung iglesyang konektado sa mga apostol. Sila ang mga disipulo ng mga apostol, nagsasagawa ng sign of the cross. Ngayon, kung malaki ang pagtutol ng Seventh-day Adventist diyan, ay yan ay isang palatandaan na hindi nga kayo ang konektado sa mga apostol. Hindi nga ang Seventh-day Adventist ang disipulo ng mga apostoles. Dahil hindi kayo kabilang sa early church na nagsagawa ng sign of the cross. Kailan daw sinimulan yan? Noong 2nd century, 100 AD. Si Kristo namatay 33 years old, AD 33. Si Pedro namatay 67. Hindi nila inabutan yan. So yung tanong mo, mali. At ang sabi ni Jerry Laeg, ang maling tanong ay hindi naghihintay ng tamang sagot. Wait lang muna.